Hello, good evening to all of us. It's a wonderful Sunday, still evening because not yet 12 a.m. But 3 minutes more to be in 12 midnight. I want to again read the Word of God chapter by chapter, or sometimes if the chapter is too long, you will not finish it. So last time, if you remember, we read the book of First Kings chapter 8. First Kings chapter 8. Can you remember what is all about the chapter 8? Is it right? Chapter 8 was... Yeah. So, nandun po ang nabasa natin sa chapter 8 ng First Kings, ang design ng kanyang pinagawa na palasyo. Nandun po kung paano siya ginawa. At ang ano pa yun, nabasa natin noon. Mali ata ako. Kaya napunta kay Solomon ang mga pinuno ni Israel. Mali ako, 7 pala yung binasa natin last time. So next time na basahin natin sa Old Testament ay chapter 8 na ng First Kings. So dahil Old Testament tayo nagbasa last time, ngayon ay basahin natin ang New Testament. Sa tapusin natin po ang chapter 7 ng Book of John sa New Testament. So, pupunta po tayo sa Juan. Tapusin po natin ang chapter 7 ng Juan. Ito. Anong chapter tayo nun nagtapos? Kasi mahaba yun eh. Did we finish it? Natapos pala natin yung chapter 8, chapter 7 ng Juan last time. Natapos pala natin. So, i-review lang natin ha. Noong time na yun po yung inusig na lalo nila si Jesus. Dahil nga ay sinasagot-sagot sila ni Jesus. Pinapangkahan sila. Sinabihan pa nga sila ni Jesus na kayo ay mga anak ng demonyo, hindi kayo anak ng Diyos. Sabi pa ng mga Pariseo, anak kami ni Moses at anak kami ng Diyos. Sabi pa ni Jesus dito sa verse 44, gusto ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang mga hasang muli sa kanya. Nang bumalik
Saan yung sinabi ni Jesus ha? Ito, sa 47. Pati ba kayo'y nalinlang na rin? Tanong ng mga Pariseo. Mga Pariseo pa lang nagtanong yan. Kasi nga, marami nang sumampalataya kay Jesus. Ayaw nilang hulihin si Jesus kasi marami silang nakikita na himala na ginawa niya. Kaya nahirapan silang hulihin. Hindi pa kasi right time na hulihin nila si Jesus at the time. Kaya, yung parang sa Bisaya pa ba, atat na ka ng porado na ang mga Pariseo, atat na silang hulihin si Jesus, pero hindi pa right time kasi maraming mga tao na sumampalataya sa Kanya dahil nga sa mga himala na nakikita nila. Sa chapter 7 pa ito. Tapos puntahan natin ang chapter 8, kung anong nakasulat ito sa chapter 8. Basahin natin. Parang tapos na rin tayo sa chapter 8 ito yata yung hindi natin tapos parang nakabasa na tayo ng chapter 8 pero hindi natin na tapos ang sa last na na verses. Ang init, malakas ang araw. Malakas ang araw. Naiinitan ako, char lang. Pumasok yung araw sa bahay. Ang ganda ba naman ng sunglasses ko? Bili ko pa yan sa London. Diba? Ang ganda ng sunglasses. Binili ko pa yan sa London yung sunglasses na yan. Sige, basahin ko ng medyo mabilis ha, para madali tayong matapos. Actually, pwede nyo naman itong i-review kasi naka-record naman ito sa video, diba? Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa ay nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Ay, tapos na pala tayo nito. Ito yung nahuli nila sa pangangalo niya. Sinabihan ni Jesus na, sino yung walang kasalanan na ibabatuhin niyo ang babaeng yan. Tapos sinabihan ni Jesus na, sa last, sinabihan niya ang babae na, umuwi ka na at huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So, hindi siya tinolerate ni Jesus na may misinterpret ng iba. Akala nila, kaya ganun ang sinasabi ni Jesus dahil naiintindihan niya at tinotolerate niya ang babae. Hindi po niya tinolerate. Sabi po niya, umuwi ka na at huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Tingnan natin sa dulo ha kung nabasa na ba natin lahat. Yan kasi ang disadvantage pag medyo maka-absent ba. Kasi hindi mo kaagad maalala, hindi natin kaagad maalala ang last na nabasa natin. Hindi pa natin ito nabasa sa sa itong kwento dito sa may title na si Jesus at si Abraham. So parang dito tayo magsimula kasi hindi natin ito nabasa last time. Sa chapter 8 verse 48 ng Juan. Si Jesus at si Abraham. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at sinapian ng demonyo? 49. Sumagot si Jesus, hindi ako sinapian ng demonyo, pinaparangalan ko ang aking ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahangad na ako'y parangalan, may isang nagsisikap na ako'y parangalan at siya ang magpapasya. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Spiritual na hindi mamamatay. Physical mamamatay, pero spiritual hindi mamamatay. Yun po ibig sabihin. Wag po kasi nating i-literalize ang word of God. Kasi kadalasan dyan ay spiritual na pagka-interpret.
Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming sinapian ka ng kanga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sinumang tumutupad ng iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? So literal na naman nila ang pagkaintindi sa sinasabi ni Jesus. Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling nga tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Tingnan natin, no? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Ibig sabihin, bago dumating si Abraham, ay si Jesus ay nandito na. Nandito na siya sa sanlibutan. Nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. So yun po ang katapusan sa chapter 8. Nainis sila kay Jesus, no? Nainis sila kay Jesus dahil sinasabi ni Jesus na yung sabi niya na nandito na siya before dumating si Abraham. Nainis sila kay Jesus, sinasabi niya na ganun. Sinasabi ni Jesus na ang sumusunod sa aking mga salita ay kailanman hindi mamamatay. Hindi nila naintindihan na spiritual na meaning yun. Hindi yun literal. Ganun din tayo minsan, di ba? Nililiteralize natin ang salita ng Diyos kaya tayo nalilito. Kaya hingi po tayo palagi ng wisdom kay God para maunawaan natin ang kanyang mga salita. So, magbasa tayo ng konti dito sa chapter 9 kasi maiksi lang man yung binasa natin sa chapter 8. Sabi pa dito sa verse 1, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking pinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangang gawin natin ang mga pinapagawa ng nagsugo sa akin. Habang umaga pa, malapit na ang gabi at wala nang makagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Ganoon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba iyan ang pulubing bulag? Sumagot ang ilan. Iyan nga, sabi naman ng iba. Hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita ang dating bulag. Ako nga po yun. Paano ka nakakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Dinala ng mga tao ang mga Parisiyo Dinala ng mga tao ang mga Parisiyo ang dating bulag
Mali ang pagkasabi. Dinala ng mga tao sa mga Parisiyo ang dating bulag. Dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong, so maiintriga na naman si Jesus nito kasi pinagaling niya ang bulag sa rest day or sa Sabbath day, Sabado, no? Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Kaya't sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, ako'y pinaghilamos at ngayon nakakita na ako. Ang sabi ng ilang Pariseo, hindi maaari mula sa Diyos ang taong iyon sapagkat hindi niya pinapangilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano magawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata? Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, anak nga namin siya at siya'y pinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpapagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at makakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganun ang sabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinaguga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya ay nasa tamang gulang na, siya ang tanungin niyo. Muli nilang pinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong iyon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakita na. Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niyang pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya'y kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami, mga alagad ni Moses. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moses, ngunit ang taong iyon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki, iyan nga po ang nakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpabagaling ng mata ng taong pinanganak ng bulag. Wala pong makagawa ng taong iyon kung siya ay hindi mula sa Diyos. Verse 34, sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ngayoy nais mo pa kaming turuan at siya'y kailangang itiwalag. Verse 35, nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itinawalag ng mga Pariseo, kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Verse 40, narinig ito ng ilang Parisiyong naroon at siya'y kanilang tinanong, Ibig mo bang sabihin ay mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. So yun po, napakahirap po
pakitunguhan ang mga Pariseo kayo, kasi ano sila close-minded sila, hindi sila open-minded. May mga taong ganyan, pag sharean mo ng salita ng Panginoon, ganyan sila. Hindi sila nakikinig dahil isip nila magaling na sila. Isip nila marami na silang alam. Makaka-relate po talaga ako niyan, kasi may ilan po ako na-share ng Word of God at ayaw niya akong patuloyin dahil sabi niya, wag mo na akong share ng mga salita ng Diyos dahil alam ko na mga bagay na yan. Kahit sa totoo lang, wala siyang alam talaga. Obviously na wala talaga siyang alam salita ng Diyos. Ang taong nagsasabing may alam siya yung taong kailangan turuan. Kaso lang, dahil sa pride, ayaw niyang tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya yun ang mahirap pag panahon ng judgment time, wala nang sisingilin si God dahil siya mismo ang umayaw. Hindi na niya masisisi ang Panginoon dahil siya mismo ang umayaw dahil sa pride niya. Lalo na yung mga mayayaman. Huwag mong turuan ang mga mayayaman salita ng Diyos dahil hindi nila kailangan yan. Ang pera ang kanilang kayaman. Pera ang kanilang Panginoon. Pera lang sa ibang mga mayayaman na mga believer na sa Panginoon, nga naglilingkod na sa Panginoon. So yun lang po ang i-share ko. Ang gusto kong i-share sa gabing ito, midnight na, kasi 12 AM na po. So God bless po sa ating lahat. Salamat po sa pakikinig at sa makikinig pa. God bless po. At it's up to you kung makikinig kayo or hindi. Basta ako, nag-aaral akong salita ng Panginoon at I do it to share the Word of God. At least nakakapag-share ako sa live, online, video recorded. Tsaka isi-save ko ito sa isang YouTube channel na ginawa ko. Ang title ay Christian Life Vlog. Christian Life Space Vlog. Ang Christian, ang C lang ang kapital, ang life capitalize lahat. Tapos ang vlog capitalize din lahat. So yun po ang channel na kung saan isi-save ko ang mga video recorded ko sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, para every time na magpapahinga ako, yun po ang pakikinggan ko using a headset or using AirPods or using speaker. So God bless us po. Just what's that, yung system ko para manatili ako sa salita ng Panginoon. Kasi sabi po sa John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, you can ask what you will and it shall be done unto you. Tapos may sinasabi din ng Panginoon na in season or out of season, preach the word, preach the gospel. May pagkakataon o walang pagkakataon, ipangaral ang salita ng Diyos. So kahit pagod ka na, antok ka na, ipangaral mo po ang salita ng Diyos. Yun po ang utos ng Diyos. God bless. Mag-pray pala muna tayo. Lord, forgive us, Lord, for many times, O God, we failed you. Many times, O Lord, katulad kami ng mga Pariseo na close-minded, ayaw makinig ng mga salita dahil iniisip namin na marami na kaming alam. But help us, Lord, to be humble ourselves, to be like Jesus. Help us, Father God, to be like Jesus, to have a humble heart na magaling magpakumbaba. Lord, bless niyo po ang mga salitang yun na aming narinig, at sana po marami pa po mga tao na makaka-open ng video na to para makilala po nila ng lubusan kung sino nga po si Jesus personally sa kanilang buhay. Praise you, Father God, cover us all by your precious blood. Demonious pa ni malusili makapanghilabot nining anak sa Ginoo, in Jesus name. Lord, I declare blessings, I declare protection, declare guidance for this side of yours and to all of your people, O God. Bless your words, O God, that I am sharing, God, in a live video, O Lord. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen.